Proyekto sa Filipino sa iba't ibang disiplina. Panayam tungkol sa paggamit ng wikang Filipino sa larangan ng edukasyon. Ang panayam na ito ay isinagawa upang malaman ang kahalagahan, gamit at mga hamon ng wikang Filipino sa larangan ng edukasyon. Sa pamamagitan nito, mas mauunawaan kung paano nakakatulong ang Filipino sa pagtuturo at pakikipagkomunikasyon sa loob ng akademikong kapaligiran. Ang akin pong kinapanayam ay isa sa mga masisipag na guro ng paaralang elementarya ng Daraitan na si Ma'am Yuliben P. Colico. Magandang araw po, Ma'am Yuliben Colico. Ako po si Mari Vicano, isang estudyante po ng Global Reciprocal College. Nandito po ako upang magsagawa ng maikling panayam tungkol sa paggamit ng wikang Filipino sa inyong trabaho o disiplina bilang bahagi ng aming proyekto sa asignaturang Filipino. Kung maaari po sana ay nais ko po kayong tanungin ng mga ilang katanungan. Handa na po ba kayo? Handa na po. Okay po. Maraming salamat po at narito po ang aking mga katanungan. Para po sa aking unang katanungan, bakit mahalaga ang salitang Filipino sa iyong larangan? Mahalaga ang salitang Pilipino sa aming larangan, lalo na sa pagtuturo, upang mas maunawaan ng mga bata ang mga aralin na itinuturo namin sa kanila. Lalo na dito sa ating lugar, puro o madalas na Pilipino ang ginagamit natin, kaya mas madali nilang mauunawaan kung gagamitin natin ang salitang Pilipino. Para sa pangalawang katanungan po, gaano nyo po kadalas ginagamit ang salitang Filipino sa trabaho o disiplina? Sa aming trabaho, palagi namin itong ginagamit. Katulad nga nung sagot ko kanina na para mas maunawaan ng kausap natin, dahil parehas naman tayong taga dito, yung mga bata taga dito sa ating lugar, palagi natin itong ginagamit. Para po sa aking pangatlong katanungan, ano po yung mga hamon sa paggamit ng Filipino sa trabaho o akademya? Isang malaking hamon para sa aming mga guro ay yung kakulangan ng ating mga mag-aaral sa kaalaman tungkol sa mas malalim pang mga salita o mga salitang Pilipino. Lalo na ngayon na patuloy ang paggamit ng mga social media, natututunan ng mga bata yung kumbaga hindi na ganun kadalas gamitin yung mga salitang Pilipino dahil sa panunood sa mga social media, sa YouTube, yan, Mga TV. sa mga TV, kaya yun yung isang malaking hamon sa paggamit ng wikang Pilipino. Isa rin palang hamon ay yung pagkakaiba ng mga pinagmulan natin. Katulad ng halimbawa, yung isang bata ay Batanggenyo, yung isa naman ay Bicolano. Magkaiba sila ng mga salitang ginagamit at nahihirapan silang magkaunawaan dahil doon. Para po sa aking panglimang katanungan, ano po yung mga pwedeng gawin para po mas mapadali ang paggamit ng salitang Filipino? Mas mapapadali natin ang paggamit ng salitang Filipino sa paghihikayat sa ating mga mag-aaral, sa ating mga anak, na ipagpatuloy ang paggamit nito. Hindi lamang sa loob ng tahanan, kundi sa labas ng tahanan, sa paaralan, at sa lahat ng antas ng pakikipagkomunikasyon. Para po sa pang-anim na katanungan, nagkakaroon po ba ng kalituhan sa technical na usapan gamit ang salitang Filipino? Paano ito inaayos? Nagkakaroon ng kalituhan, hindi dahil mahina yung wika, kundi dahil sa technical na paggamit nito. Halimbawa na lamang yung subject ng matematika. Katulad nitong nakaraan nating curriculum na ginamit ang mother tongue natin bilang wikang Pilipino sa pag-a-apply ng pagtuturo sa matematika. Ang mother tongue ay ginagamit mula grade 1 hanggang grade 3 sa pagtuturo ng matematika. Hindi madali na ituro ang matematika sa paggamit ng wikang Filipino dahil mas nakalilito ito sa mga guro pati rin sa mga bata. Para po sa pangpitong katanungan, nakakatulong po ba ang paggamit ng salitang Filipino para mas maging aktibo ang mga estudyante sa mga diskusyon? Malaking tulong sa mga mag-aaral natin ang paggamit ng wikang Filipino sa mga diskusyon
dahil mas naipapahayag nila yung kanilang suggestion, yung kanilang mga gustong sabihin sa Tagalog or sa wikang Filipino. Kasi pagka English ang ginamit natin, iisipin pa nila tama ba yung English ko, tama ba yung grammar, yung pronunciation, tama ba yun. Pero pag wikang Filipino, kumbaga, nasa atin na yun na self-confidence natin ng pagsasalita ng wikang Filipino natin. Mas madali sa kanilang magbigay ng kanilang mga sasabihin, halimbawa sa mga topic, mas ipapaliwanag nila yung kanilang mga kasagutan sa mga tanong kapag wikang Filipino yung ginamit. Para po sa pangwalong katanungan, gumagamit po ba kayo ng kombinasyon ng Filipino at English? Paano ninyo ito binabalanse? Sa bilang isang guro, gumagamit ako talaga ng dalawang lengguwahe sa pagtuturo, ang wikang Filipino at English. Lalo na sa panahon ngayon, hindi madali na purong Tagalog lang o wikang Filipino lang ang gagamitin natin. Meron talagang mga salita na kailangan natin gamitan ng wikang English dahil mas maiintindihan nila o mas maunawaan ng mga bata kung gagamit tayo ng wikang English. Sa panahon din ngayon, ang mga bata natin ay mas prone o mas madalas gumamit ng mga social media, kaya madalas nagagamit nila din yung wikang English. At ito naman po ang aking pangsiyam na katanungan. Ano po ang maipapayo ninyo sa ibang guro tungkol sa paggamit ng wikang Filipino sa technical na pagtuturo? Para sa mga katulad kong guro, huwag tayong matakot na gamitin ang wikang Filipino, lalo na kung ito naman ay sa ikauunawa ng ating mga mag-aaral. At patuloy nating pag-aralan ang wikang Filipino, patuloy natin itong gamitin. Maaari din natin ipagpatuloy ang paggamit ng wikang Filipino at wikang English o Taglish at pagiging consistent sa mga termino. Para po sa aking pangsampo at huling katanungan, sa tingin nyo po, dapat po bang palawakin ang paggamit ng wikang Filipino sa edukasyon? Dapat talaga nating palawakin ang wikang Filipino sa edukasyon dahil sa panahon ngayon, ang ginagamit ng mga bata ay wikang English na dahil sa mga napapanood nila. Kung palalawakin natin ito, patuloy nila itong hindi makakalimutan. Patuloy nila itong gagamitin at ipapasa sa mga susunod na henerasyon. At bilang isang Pilipino, bilang mamamayan ng Pilipinas, maging proud tayo sa pagsasalita ng wikang Pilipino. Maraming salamat po sa inyong oras at sa pagbabahagi ng inyong karanasan at opinyon. Malaking tulong po ito sa akin, sa aming proyekto, ang inyong mga kasagutan. Maraming salamat po ulit. At bilang pasasalamat po, meron po akong kaunting ibibigay po sa inyo. Thank you po. Thank you rin. Maraming salamat po. Thank you.